Hello, good day, Prof. I am Shirley A. Pahunyo from Group 7. I am here to share what I have learned from our research entitled Delinquency Management and Microfinance Study Assessment of Agronomica Finance Corporations. Ang loan delinquency ay hindi palaging problema ng mga tamad na borrower, kundi ang mali disenyo na loan product. Ang pinakaugat na dahilan ng mataas na FAR o portfolio at risk ng Agronomica na umabot sa 8.63% na lumagpas sa 5% healthy threshold ay hindi kapabayaan ng mga magsasaka. Ang tunay na problema nito ay unang-una yung kanilang fixed monthly payment schedule ng loan ay hindi naka-align sa kanilang seasonal na kita ng mga magsasaka o kanilang negosyo. Nagaan nilang sila ng 2 beses sa isang taon, pero inaasahan na magbayad sila ng buwan-buwan kahit wala pa silang kita. Ang isang produkto o serbisyo kahit financial product dapat dinisenyo ayon sa realidad ng customer, hindi sa convenience ng negosyo, kundi ang iyong target market ay dapat seasonal workers, day laborers, o harvest-based earners. Kailangan naka-align ang iyong payment system sa kanilang cash flow. And then, ang loan diversion naman, ito naman yung isang behavioral na psychological na problema, hindi pure financial literacy issue. Dito naman, maraming borrower sa Agronomica ang gumagamit ng pera para sa mga personal na household expenses tulad ng hindi inaasahan na ma-ospital, sa edukasyon, school fees, pagkain. Kahit na ang loan ay para sa farming o negosyo, ay kalimitan na hindi napupunta doon yung niloan na pera. Ang tawag dito ay loan diversion. Ang pag-aaral dito ay pinapaliwanag na ito ay hindi simpleng kawalan ng disiplina. Ito ay dulot ng poverty-induced anxiety, ang psychological pressure ng kahirapan na nagtutulak sa tao na gastusin ang pera agad na sa pinaka-urgenting pangailangan ng pamilya. Ako bilang entrepreneur, lalo na kung gusto mong magnegosyo na may social mission, dapat maunawaan mo na ang iyong customer ay buo na tao na may emosyon, takot at pag-aalala. Dahil ang isang microfinance institution o entrepreneur na nagbibigay ng pautang o produkto sa mahirap ay kailangan mag-address ng psychological at structural barriers hindi lang ang magtayo ng financial literacy seminars. Okay, that's all po.